Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin si Ma'am S. Jean O. Si Ate Jean, no? Hello po sa inyo. At salamat po sa inyong pakikisama sa atin dito sa ating mga talakayan at pag-aaral ng salita ng Diyos every 8 p.m. So kung gusto niyo po mag-join, pwede po kayo mag-join Philippine Time, 8 p.m. Sa Zoom natin. Makikita niyo po yung link in the description below. So, yan po, no? Makikita niyo rin sa Facebook page natin, mga online discussions. So, yung series po natin ngayon about seeking God's guidance and wisdom. 7 araw po natin itong tatalakayin. Ito po ay patungkol sa paghahanap ng gabay ng Diyos, yung paghingi ng gabay ng Diyos at ng kanyang karunungan sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating desisyon sa buhay. Now, yung wisdom and guidance ng Diyos, ano po yan, nakasentro po yan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Just to remind all of us, no? Kung gusto niyo po na maging maayos ang marriage, make sure na si Jesucristo ang sentro ng marriage. Gusto mong maayos yung iyong pamilya, make sure na si Jesus Christ yung sentro ng inyong pamilya. Yun po yung ultimate guidance and wisdom ng Diyos. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Psalm 143 verse 10. Ito po ay, again, parte po ito ng isang panalangin. No? So, kadalasan yung mga verses natin ngayon, puro panalangin. Sabi po rito, Psalm 143 verse 10, "Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground." So, kapag nagbabasa po tayo ng salmo, isipin po natin, salmo ng panalangin, kagaya po nito. "Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong buting espiritu sa landas na walang kapamakan." Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, God teaches us to do His will. At yan din po yung panalangin natin. Kagaya po ng panalangin ito, no? Teach me to do your will. Now, mga kapatid, yung kalooban po ng Panginoon, hindi lamang po ito dinidiscover. Marami pong nagtatanong sa akin, no? Paano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon? Siyempre, sinasagot natin sa maraming kaparaanan, according to the Bible. Pero, yung tanong na paano mo malalaman, that's common. As if para bang yun lang ang kailangan natin. Yung malaman mo ang kalooban ng Panginoon, it's just one thing. Para po yung two sides of the coin. Hindi pwedeng yung coin mo isang side lang. Laging may dalawang sides. So, the first side, yung isang side ng coin, is knowing God's will. Malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yung the other side of the coin, ito naman yung doing the will of God. So, laging dalawa po ito, no? Kung paano yung ating mga devotions merong teaching and application, ganun din po doon sa kalooban ng Panginoon. One is to discover the will of God, and second is to do the will of God. Hindi po sapat na maalamin natin o malaman natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, ano yung kalooban ng Panginoon. Kailangan po talaga natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Yan ang pinagkaiba natin sa mga demonyo tsaka kay Satanas. Kasi si Satan, mga demons, hindi naman lahat ng kalooban ng Panginoon, I don't think lahat ng kalooban ng Panginoon alam nila, no? Pero at least, mas higit yung kaalaman nila kaysa sa kaalaman natin. So, Satan knows more. Demons, they know more about God, about the will of God. Pero ang problema, hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. So, yan po ang pinagkaiba natin kay Satanas at sa mga diablo. Tayo po, we do our best by the help of the Holy Spirit, by the enablement of the Holy Spirit to discover the will of God. At the same time, we follow the will of God. We do the will of God. Kaya po kung ikaw yung isang taong inaalam mo lang ang kalooban ng Panginoon, pero hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, wala pong pinagkaiba yon sa diablo. So, ito po yung una natin katuruan, no? God teaches us to do His will. Gusto po ng Diyos na gawin natin yung kanyang kalooban. Number 2 po,
God leads us to level ground. So yung una po, ito yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pagkatapos nating maunawaan kung anong kagustuhan ng Diyos, sinasabuhay natin. Pangalawa po, God leads us to level ground. So kung nalalaman natin yung kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang Diyos sa ating mga buhay, ito po ay patungo sa level ground. Patungo ito sa landas na walang kapahamakan. Pag sinabi kasi nating level ground, ito yung hindi ka matatapilok, hindi ka madudulas, o hindi ka madadapa. Kasi nga, level ground. Kadalasan po tayo natatapilok. Isipin nyo po, no, pag naglalakad ka sa puno ng graba, tapos naka-high heels ka, dalaga, no? Ganda-ganda mo maglakad. Kapag batuhan yan, baka matapilok ka. So, kapag mabato, medyo mahirap maglakbay. Mahirap maglakad. Pero pag level ground, safe ka. Naglalakad ka ng carefree, no? Naglalakad ka ng maayos, hindi ka naman natatapilok, hindi ka naman nadudulas. Now, iniisip ko, paano ba i-describe yung level ground? Ano ba yung level ground? Now, siguro po sa madaling salita, para mas mailarawan ko sa aking pamamaraan, no? Pag sinabi nating level ground, ito yung place of God's favor. Dinadala ka ng Diyos sa isang lugar kung saan pinapaboran ka niya. At pag pinaboran ka ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak. Kahit napapaligiran ka pa ng iyong kaaway, napapaligiran ka ng mga let's say, threat or panganib, hindi ka mapapahamak kasi yung pabor ng Diyos nasa iyo. Kaya kahit sa anong paglalakbay, kahit saan ka magpunta, kahit mabato-bato pa yan, magiging level ground mo yan kung ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. So, God leads us to level ground. It means God leads us to His favor sa isang lugar na pinapaboran ka ng Diyos. Pangatlo po, God wants us to grow and mature. Gusto po ng Diyos na tayo lumago at maging mature, matibay sa ating pananampalataya. So, sabi po rito, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban. Hinihingi natin yung kalooban ng Panginoon. At the same time, sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. At sabi dito, dahil kayo ang aking Diyos, patnubayan sana ako ng inyong buthing espiritu. Kaya po sa ating panalangin, lagi natin sinasabi, Lord, lead us by your Holy Spirit sa landas na walang kapahamakan. Sa landas kung saan makakatayo ako ng matatag at matibay. At yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo po ay makatayo ng matatag at matibay. Gusto po ng Diyos na tayo lumago. Parang isang puno po yan, no? Na pag tinanim mo, nag-ugat na nag-ugat, lumago ng lumago, nagiging matatag at matibay. Na yung paa po natin, pag nasa level ground, yan po ay nagiging matibay. Namumuhay ka sa ilalim ng pabor ng Diyos. At wala pong ibang tayong lugar na mas mainam lumago kung hindi sa pabor ng Diyos, sa ilalim ng pabor ng Diyos. Kaya mga kapatid, umaga pa lang, no, nananalangin na tayo, humingi na tayo ng gabay sa Panginoon kasi gusto natin yung pabor ng Diyos. Sa Pilipinas kasi pag matindi, uso kasi dito yung mga padrino, pag meron kang transaction, kailangan may mga backer ka. Yun yung pabor sa mga backers, pabor sa mga tao sa paligid mo na may kapit. Kaya may concept tayo ng kapit eh. Uy, malakas ang kapit niyan. Kailangan mo ng pabor ng tao na yan para maging matagumpay ka sa transaction mo. Sa atin po mga Kristiyano, hindi natin kailangan ng lahat ng yon. Wala tayong pakialam sa lahat ng yon. Ang gusto lang natin, pabor ng Diyos. Kasi pag pinaboran ka ng Diyos, meron kang katagumpayan. Pag pinaboran ka ng Diyos, kahit walang pabor ng lahat ng tao, meron ka pa ring katagumpayan. So tayo po, gusto po ng Diyos tayong lumago sa ilalim ng kanyang pabor. Gusto po ng Diyos na tayo lumago na ang hinihingi natin karunungan at gabay ng Diyos, hindi karunungan ng tao. So God wants us to grow and mature under His favor. So ilan lang po ito sa mga katuruan na nais ko pong ibahagi sa inyo. Of course, pag binasa po natin to, inaaral natin 143 of Psalms, marami po talaga tayong matututunan. So number 1, God teaches us to do His will, God leads us to level ground, and God wants us to grow and mature.
Para naman po sa ating application, ask for a heart humble enough to submit to the Spirit. Hingin po natin sa Diyos, ang ginagawa po natin lagi yung puso natin isinasubmit natin sa Lord Lord, anumang kasamaan ng puso ko, Lord, baguhin niyo po, pakalinisin niyo po. Lord, kung may kahambugan man yung puso ko, Lord God, linisin niyo po, gawin niyo pong mababa ang loob. So yun po hinihingi natin, ask for a heart humble enough to submit to the Spirit. Kaya sabi rito ng psalmist, patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu, ay yung Santong Espiritu ang gumabay sa akin. Kasi sa buhay Kristiyano po talaga, hindi tayo ang nagdesisyon sa landas na dapat nating tahakin. Ang nagdedesisyon po ang Banal na Espiritu at hinihingi po natin ang kanyang gabay. Kailangan po natin ng mababang puso, pusong mapanalanginin, pusong dumedepende sa Santong Espiritu. So that's number 1. Ask for a heart humble enough to submit to the Spirit. Pangalawa po, ask for hands ready to do God's will. Himingi po tayo sa Panginoon ng mga kamay. Una, puso. Pangalawa, mga kamay na handang gumawa o sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi po sa mga talata natin, teach me to do your will. Yung kalooban po ng Diyos, hindi lang basta inaalam ng isip. Ito po ay ginagawa ng mga kamay. Ito po ay sinusunod. Ito po ay sinasabuhay. So ask for hands ready to do God's will. Kapag po may leading ang Panginoon, pag may ipinagawa sa atin, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Sumunod na po tayo agad sa ipinapagawa ng Diyos. Kasi po, ang Diyos, pag may ipinagawa sa atin, meron po yung katumbas na pagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang magawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Walang ipapagawa ang Diyos sa atin na hindi natin kaya. Kasi bibigyan tayo ng lakas at kapangyarihan ng Santong Espiritu upang maisagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya huwag po tayong maduwag o matakot o magpatumpik-tumpik o mag-i-delay yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Ready. Ask for hands ready to do God's will. Pangatlo po, ask for feet firm enough to stand on level ground. Humingi po tayo sa ating Diyos ng mga paa na matatag upang tumayo sa level ground o sa pabor, sa ilalim ng pabor ng Diyos. Minsan po kasi, andito yung pabor ng Diyos, ito yung tamang landas, ito yung kalooban ng Diyos. Sumusunod na tayo sa Diyos, maganda na yung mga nangyayari sa buhay natin, nakikita na natin yung kamay ng Diyos kumikilos sa atin. Ang problema, yung paa natin hindi firm enough to stand under God's favor. Minsan, we step out of God's favor. Kaya po minsan, imbis na pabor ng Diyos, yung hinahanap natin yung pabor ng tao, tapos nakagawa tayo ng mga mali. Kasi we're trying to please people instead of pleasing God. We're trying to do the will of men instead of doing the will of God. So, let's ask for feet firm enough to stand on level ground. Humingi tayo sa Diyos ng mga paa na firm, na tatayo talaga, titindig doon sa kalooban ng Panginoon, sa sentro ng kalooban ng Panginoon, doon sa level ground, under the favor of God. At idalangin natin na huwag tayong mga taong nasishake, no? Kumbaga, umambon lang, hindi pa nga bagyo, we step outside God's favor. Mas umaasa tayo sa mga tao, imbis na umasa tayo sa ating Diyos. So, lagi tayong nakatindig kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon. So, ask for feet firm enough to stand on level ground or under God's favor. Para naman po sa ating discussion, are your feet standing on the level ground right now? Ikaw ba ay namumuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos? Na yung kamay ng Diyos kumikilos sa iyong buhay at pinapaboran ka niya kasi ikaw yung isang tao na gumagawa at sumusunod sa kanyang kalooban. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Alamin po natin kung tayo ba ay nakatindig sa ilalim ng pabor ng ating Diyos. Para naman po sa ating panalangin, Father, thank you because you desire us to stand firm on level ground.
I want to live under your favor. So please grant me attentive ears that I may hear you, feet that are willing to follow, and hands ready to do your will. And Lord God, bigyan niyo po ako ng puso na mapagpakumbaba, na laging humihingi ng gabay ng inyong Santong Espiritu. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At maraming salamat po kay Brother Marlon na sumusuporta dito sa ating channel. Thank you very much, kapatid. Pagpalain ka natin, Panginoon. At kung meron po kayo natutunan dito sa ating devotion, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Palain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.